Ecclesiastes 12:7 says, "The dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it." Marami yung nabigla sa pagbabalik ni Mom sa Creator. Naging private kasi yung challenges niya na nilaban niya for the past 3 years. Marami nga nagtatanong sa akin, "Bakit? Anong nangyari kay Ate Ruth?" Hindi ko maisisi yung pag-reply kasi marami ring priorities sa inyong lingkod. Pero sa pamagitan ng munting mensaheng ito, sisikapin ko ibahagi sa inyo yung mga nangyari sa huling lingkod ng buhay ni Mom at yung mga aral na natutunan ng inyong lingkod sa challenge na ito. So ang pagbubulay-bulayan natin ngayon, pinamagitan nating lessons about life, death, and everything in between. Mom was diagnosed with nasopharyngeal cancer, stage 4B, in 2021. She underwent different kinds of treatments, chemo, radiation, even yung integrative treatment in 2022. Na-survive niya pa din ngayon ng cancer in 2022 rin. In the last part of 2023, she needed blood transfusion. Dahil meron siyang history ng cancer, her main doctor referred her to an oncologist. Then, this oncologist recommended PET CT scan para ma-check yung bukod sa katawan niya. Unang nakita ni Jessa yung PET CT scan. Yung PET CT scan results dahil may immediate access siya dun sa information about Mom's condition. Imagine your wife hugging you during breakfast habang kumakain ka, iyayakap ka na may lungkot na nababanag sa mga mukha niya. That happened few days after the PET CT scan. So, may hint na ako kung ano yung nangyari or yung pwedeng naging resulta. Sa PET CT scan, nag-recur yung cancer at umalat sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Sabi ko kay Jessa, siya ang mag-explain yung result kay Mom. Kasi hindi pa alam kung paano siya i-explain. In-explain eventually ni Jessa. Dahil gusto pa talaga mabuhay ni Mom, nag-undergo siya ng mga treatments na pwede niyang i-undergo. Like, another round of chemotherapy. So dito, first lesson about life, death, and everything in between, prioritize your health. When the bodily deterioration was happening to Mom, I asked Jessa, anong test na kailangan ko namang gawin para ma-detect ko na maaga kung may sakit ako or kung may mali sa katawan ko? Pero kahit ano man yung sagot sa tanong ngayon, one thing is for sure, kailangan i-prioritize yung kalusugan. Have a regular check-up with your doctors, have a regular lab tests and physical exams. Pag may kakaiba ng nararamdaman o nakakapasa sa katawan mo, tell your doctor. Supuin ang apoy habang maaga pa. Supuin ang apoy habang hindi pa kumakalat. Dahil gusto pa mabuhay ni Mom, tinanong niya ang doktor, tatagal pa ba ako? Sinabi niya pa sa isang doktor na regular niyang binibisita, "Dok, gusto ba kita makita next year?" Gusto niya ba talaga mabuhay? Kaya she proceeded with her chemotherapy last December 18. So the entire week of chemo, she felt strong. Nakakain pa siya. Christmas week, she could not tolerate solid foods and only resorted to small amounts of liquids. Noong January 2, 2024, we admitted her to the hospital. First week in the hospital, we took aggressive measures para lumakas si Mom. Dahil gusto niya pang mabuhay, pumayag siya magpa-ICU as long as okay sa akin. Kasi malamang iniisip niya gastos. Lahat ng mga kailangan gawin sa ICU, ginawa. But the ICU called me up last January 6 na kailangan siya i-intubate. Ayaw ni Ma'am ng intubation. I respected her decision.
I asked the doctor privately kung sakali i-intubate si mom, gano'ng kalaki yung possibility na ng pagpaprolong ng buhay niya. So the doctor answered me, slim ang chance kasi poor ang prognosis. Meaning, may bukol sa lungs, may bukol sa liver, may bukol. After that, we decided na ilipat na ulit siya from ICU to a regular room. So second lesson about life, death, and everything in between is spend your time and resources with the living and for the living. Hindi raw ako umiyak nung sumakbo yung buhay si mom. Sabi sa akin ni Jessa. Kasi sabi ni Jessa, ang tough ko raw, hindi ako umiyak. Others ask me kung okay lang ako. May mga nagsasabi sa akin, Mark, kung kailangan mo na kausap, nandito lang ako. I appreciate these kind of words. I love having people around me. Sa pangyayari ito, hindi ko gusto umiyak or gusto kong hindi umiyak. Bakit? Kasi ginawa ko naman lahat ng dapat kong gawin, lahat ng kaya kong gawin, ayon sa kapasitan ko bilang tao. So dahil doon, wala akong nagsisisihan. At pagkaraan ng lahat ng mga ginawa ko bilang anak, I told God to take over this ordeal. Ang mahalaga, lumaban at nilaban ang buhay. May mga nagsabi, sayang pera sa pagstay sa ICU, kalati naman ng bukod, etc. I didn't care. Hindi mo kailangan makinig lagi sa sinasabi ng iba, lalo na po ang sinasabi ng iba ay hindi makakatulong sa katiwasayan mo. It was an expensive stay in the ICU and the hospital, yes. But that expensive stay was priceless. Sa bawat kakaibang pangyayari kay mom sa hospital stay niya, natutuwa ako dahil I have the company of my wife, Jessa, and their relatives, especially the Sanchezes. Tulog ko after my mom and after me. Kapag bumababa yung vital signs ni mom, kung saan maaari ng ikasawi, I would always send messages to God Malu and Tita Annalyn kung pwede ako samahan at pupunta kagad sila bilang kaagapay. Sa mga bagay na kailangan kong ng dagdag na hita at paa for mobility, naasahan ko si Kuya Albert at si Tito Kaka and even Tita Rosalie abroad. Sa pag-aalaga kay mom, nandyan si Ate Betty at ang aming household angels na si Mane tsaka si Joy. Si Mane yung nagtitip ng video. And nandyan din sa family namin prayer team, si Dad. Kahit nasa bahay siya, virtually nagpe-pray. Alam ko, pinagdarasal niya buong araw ang kapaghimalang kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Sa ating mga families and friends sa prayer team, isa kayong malaki at matunog na instrumentong nagbibigay pag-asa at buhay para sa amin. So dito, third lesson about life, death, and everything in between, seek help when needed. Hindi kahinaan at hindi karuwagan ang paghingi ng tulong. Sabi nga ni Jessa, kahit kung child ako, parang hindi ko raw nararamdaman nag-iisa ako dahil patuloy na may tumutulong para sa akin na never niya akong nakita at nararamdaman mag-isa. At sa inyo, sa mga personal na buhay ninyo, kung pakiramdam nyo na lagi kayong nag-iisa at walang mahinga ng tulong, seek help from the Lord. Kausapin siya, be led by the Holy Spirit. Because you plus God is the majority. Kaya hindi ka nag-iisa. So, i-recap natin yung lessons about life, death, and anything in between. Una, prioritize your health. Pangalawa, spend your time and resources for the living and with the living. At pangatlo, seek help when needed. Bukas, sa evening post-memorial service natin,
ibabahagi ng inyong likod ang karugtong ng mensahe nito tungkol sa mga huling sandali ng buhay ni Ma'am. So, don't miss it. Amen. Praise God po for the life of Ate Ruth. Amen po. Palapakan po natin muli ang Panginoon.